ba tayong mga katanungan? Bro, kasi pareho naman kayo ng tama-tama example. Ang ano lang, ang ano ko lang po, what if your goal is simply to give love, to give strength, and hope. Pero kasi ang tao, pag nagkakaedad na, hindi ka makalaban na ng gano'n. Makalaban, physically, emotionally, mentally. Yes, kasi ang trials, nagle-level up. Pero yung tao, nagtatawag sa ganun, humihina. Ang flesh natin, very humihina. Matanda, nagkakasakit. Yan. So, meron ka bang right na umisang bumigay kasi hindi mo na kayang lumaban sa buhay? Dahil yung faith mo, lumalakas naman eh. Kaya lang, ikaw bilang tao, humihina ka. So medyo babagsak ng konti yun. Pero yung trials, pakindi ng pakindi. Yung level up ng trials, pakindi ng pakindi. Opo. Kung let's be specific, no, halimbawa, sa pagtanda, sa pagkakasakit, kaya siya pagsubok yun eh, nasa buhay ko natin, tulad mo yung sinabi nyo, yung pagtanda, panghihina ng pangangatawan. So yun po ay hindi naman po yung kasalanan eh, kung manghina ka, hindi mo na magawa yung dati mong nagagawa. Kaya nga po, ang pag-ibig, sabi ng pangangaral, maging pasensyoso tayo, no? Tulungan yung mga mahihina, no? Yung mga disheartened, i-encourage mo yung mga disheartened. So baka kung ikaw yung napupunta na doon sa mga, yung ikaw yung nangihinaan at tumakas sa punta ng hihinaan yung physical na pangangatawan mo, hindi naman ibig sabihin na nawawala na rin yung pananampalataya mo, yung perseverance mo, yung pag-asa mo, no, sa buhay na walang hanggan. Kundi yung pagtutulungan natin, no, yung ating pagpapalakasan. No? So yun po, hindi po porket na mayroon tayong dinadaing physically. No, hindi po yun nangangahulugang tayo ay nawawalan ng pananampalataya at hindi na tumutupad sa utos ng Diyos. Kundi sa mga ibang kapatid, kung sino man yung nangihina sa atin, i-encourage natin. No, yun naman po ang aral eh. Help the weak, encourage the disheartened, and ano pa po, no, yung tulungan, ibigin yung mga nangangailangan. Pero hindi ka ba nag-fail doon sa patience and perseverance na kailangan mo bilang Kristiyano? Kasi ando, hindi ka ba nag-fail na doon sa patience and perseverance na kailangan ng isang Kristiyano? Kasi nga, hindi ka na ganun lakas. Hindi po. Hindi mo naman po kasalanan. Hindi mo na talaga makukulit po eh. Kung physically, tumatanda, nanghihina, may sakit. So yun nga po yung sinasabi. Kaya po may pangangaral naman sa ibang mga kapatid na tulungan. Kung halimbawa yung mga dalagang bao, bao, yung diba, yung hindi na naiwan ng asawa nila, no? Dahil na mahihirapan, dahil nawala ng katuwang. So yun, sinasabi ng Biblia, no, na parang ng Biblia na tulungan sila at yung ating mga nakakatanda dahil kapos sila doon sa kakayahan na unan yung kanilang pangangailangan. Baon na Sabi sa likod kasi dalaga na pa ako. So hindi ka nagkukulang po sa perseverance sa pagtataga. Unang-una, tumanda po kayo sa pananampalataya, no? Yung mga ganung circumstansya, no? Opo, meron nga sinasabi siya po Apostol Pablo na ay for the good fight of faith, di ba? Meron na dumadaan po talaga tayo sa finish line eh. So hindi ibig sabihin na nagkulang ka na hindi mo na natutupad. Dahil kung yung buhay mo nga, ikaw ay malakas, inilaan mo sa Diyos kung yung buhay, ikaw ay mahina na, siguro kailangan mo na ng physically or mentally, financially. Kaya yun ang pangangaral sa atin, magtulungan tayo, encourage, love one another, yun.
tulungan tayo. Nasabi ko po ba? Salamat po. Alam ko So, nasabi ibig ko sabihin, po. yung nararamdaman na gano'n, hindi ibig sabihin, bumibigay ka or nauubos ka. Just so happen na mahina ka lang. Opo. Thank you. Opo. Sabi naman sa Bible na kwan ang katawan loob ay babago araw-araw. At ang katawan labas, pahina. Pahina. Yan ang makakaglas tao. Meron pa po bang mga katanungan? Kung wala na po, ibinibigay ko na po sa ating tagapanalangin. Para po sa ating muling awitin. Meron bang ano? Balita? Para po sa ating muling awitin po ng bilang na 456. 456 po. Tapos yung muling instance, ito mo yung pinanunante natin po. Panalangin.